Marami na nga bago lumalabas sa motor ngayon. Ano pa kayang gawin ng isang 150cc para mag-stand out? Ngayong araw, i-test drive naman natin itong Kymco Skytown 150. So bago ko siya sakyan, pakita ko muna sa inyo yung ilan sa mga features niya. Una sa nagustuhan ko sa kanya, yung kakaibang design. Ito yung medyo hindi sumunod sa norm sa market. Kasi kung makikita nyo, may pagka V-shape siya, pero hindi siya totally V, kundi may pagka U. Kasi meron siya flat dito sa may gitna, bago siya tuluyan na nag-V-shape dun sa pataas. Itong kanyang windshield ay isa sa mga nagustuhan ko nung tinest drive ko siya. Feeling mo talaga, ang laki ng motorsiklo na tinetest drive mo, para kang pulis. Ayan, no? Lakas niya baka brusco netizens kapag ka nasubukan yung i-drive sa personal. 150 na 150cc talaga yung datingan niya. Pwede ka rin mag-upright sitting position, extend mo yung paa mo dyan. Napaka-generous din ng kanyang seat space at pwede ka mag-angkas ng walang kahirap-hirap. Isa rin sa nagustuhan ko ay napakalapad ng kanyang mga side mirrors, may traction control system, ABS, harap at likod, minimalist lang Skytown sa gilid. Nakahiwalay din yung mga turn signals for rugged look, may daytime running light, at very slick yung pagkakalagay ng pillion ride step. Sporty na muffler, futuristic na tail light, fully digital na meter panel, kaya lang LCD pa, wala pa siyang kulay. Pero meron siyang dalawang pockets dito. Isa na exposed, which is may charging port na may Type-C ready na at saka Type-A. Tapos isa naman na may cover dito sa kaliwa. So kasya ang isang smartphone dyan. Hindi pa to keyless ha. Dito mo lang siya bubuksan pero super decent na. Hindi mo nakahalos kailangan magpakabit ng top box. Napakalawak ng seat storage. Ngayon, tignan naman natin kung kasya ang ating Evo Helmet XT300 na full face dito sa kanyang seat storage. Lagay natin dyan. Kasya. Wala kahirap-hirap. Diba? Sabi sa inyo sobrang laki ng seat storage niya. Kaya pagdating naman sa suspension, medyo stiff yung suspension niya. So magugustuhan nyo to sa mga cornering or banking kapag ka medyo likuan na yung labanan. Sa everyday bumpy roads, mararamdaman nyo yung tigas ng suspension kasi tumitindig siya. Medyo may pagkamatigas. Pero tolerable naman. Depende na lang din siguro. My weight is 70 kilograms, 5'4" in height. Abot siya ng Filipino height na kagaya ko. Madali lang siyang matutunan. Madali lang siyang imaneho. So tara, imaneho naman natin. Test drive natin. Pakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki yung seat storage nito. Bali, everyday kong dinadala, pupunta tayo sa shop. Tubig ko ay 4. Isang malaki pang gym, isang maliit pang baon. Pero lahat to kasya. Yun, walang kahirap-hirap, di ba? Halos kaparehas na siya nung big bike natin ha. Fortress. Dito na ilalagay ko lahat. Dito din na ilalagay ko lahat. Sobrang useful yan sa everyday. Hindi pa siya keyless. Dito mo rin bubuksan. Pagka punong-puno, tutulungan mo lang dito ng konti. Pagka pinihit mo pa kaliwa, yun, tulungan mo lang ng konting push. Okay na. Punta tayo ng gym. Ito lang muna dadaling ko. Kasya pa bag. May charging port. Pwede ka mag-charge ng smartphone or in my case, camera. Pera. Pwede dito sa kabila. Let's go! Ganda ng Evo helmet natin, di ba? Yan na. Isa rin sa napansin ko, no, medyo naging smooth na yung kanya, sinasabi ko parang engine brake. After a week ng paggamit ko sa kanya, I don't know kung na-break in na ba siya. Parang ganun eh. Mas gusto ko na siya ngayon. Pwede na siya kahit mga low speed, mga traffic situation. Hindi na siya yung parang umi-stop na parang kadyot-kadyot. Kaya yung sinasabi ko sa kanya, first impression ko, coming from PCX ako, nakakadagdag ng self-confidence yung taas niya, yung pagiging brusco niya. Tingnan natin kung may sapat na power for overtaking. Smooth lang eh, no? Lakas din ng preno. ABS na rin siya, kaya for sudden brakes ay walang problema. May confidence ka na hindi ka magsisemplang. Meter panel, kitang kita kahit broad daylight. Sheesh, panalo. Busina niya could be better. Mas maganda to kung papalitan natin ng G-Star horn. Available sa Nedi Shop. Naro, sarap gamitin. Tiptoe nga lang ako dito, no, para sa height ko na 5'4". Pero kita nyo naman, dali lang iwas-iwas sa traffic. May pagka sporty and adventurous. Parang halong touring and ADB yung nararamdaman ko sa kanya. Wow. Preno? No problem. Wow. ABS. May re-recommend ko dito for beginners para kung sakali man long term talaga na magagamit ninyo, kasi mas powerful siya compared sa 125cc, pero not too powerful na overwhelming para sa mga beginners. Tipid din siya sa gasolina for 1 week. Ayan, isang bar lang nabawas sa full tank ko. Isa rin sa nagustuhan ko ay meron na siyang indicated na time. Yan talaga yung convenience ng motor eh. Mas mabilis ka makakapunta sa pupuntahan mo, lalo from point A to point B. Let's say pampasok sa trabaho, and kagaya ngayon, ang
activity ko ay pupunta ako ng gym. Usually kapag nakakotse ako, it takes time kasi talagang pipila lang ako eh. There's no chance na makasingit. So diyan papasok yung mga motorsiklo kung bakit super convenient siya. And marami tayong mga netizens na nagpapatunay na meron din sila sasakyan but medyo minsan na lang nilang magamit yan sa mga daily errands nila kasi nga mas practical na rin magmotorsiklo. Una sa lahat, ang laki ng matitipid mo sa gasolina. Pangalawa, meron kang kakayanan din pag-overtake kahit papano maging madiskarte sa mga traffic situation. Not in the kamote type of way, pero yun naman talaga essence ng motorsiklo, di ba? Isa tong Kymco Skytown 150 sa magiging option ng market. Pwede nilang maging daily companion sa kanilang pang-araw-araw na mga pinupuntahan. This is something na you can rely on even sa mga long ride. Kasi ako nga noon, mga 25cc, dumating pa ako sa point, Mio Sporty, which is 110cc, na ipang-ride ko pa ng napakalayo, almost Bicol. Hindi pa yun yung mga modern specs ngayon. Paano pa kaya itong mga sasakyan na naka-modern specifications na, di ba? Tingnan mo, bilis ko lang nakarating. SM Santa Rosa na agad. Sarap magmotor ha, na-miss ko magmotor. Sobrang dami nating activities and we also go sa mga events na kasama yung team ko. So marami kami palagi. Pag motor ko na lang ay medyo short distance na lang. Kaya ngayon, bala ko for 2025, if I can do mga rides ulit, I will do it. Especially ngayon na meron na akong bagong Fortress 400. Ang ganda rin ng mga maxi scooter ng Kymco ah. How I wish masubukan ko siya sa mga future natin. Ayan oh, grabe oh. Woo! Lakas din. Hindi siya nakakatakot. Meron kasi mga motor talaga guys na nakakalula kapag ka bumirit ka ng konti. Etong isang to parang malaking motor yung pakiramdam niya, kaya hindi siya nakakalula kapag ka medyo humataw ka. Yun yung the best sa kanya. Mas malaki siya compared sa mga ibang motor. Diba? Ilang minuto lang nasa SM na ako. Hindi kagaya pag nakakotse, habutin ako ng siyam-siyam, lalong-lalo na kapag uwian ng bata sa school. Nako, ito magagamit talaga ninyo. At ako kapag nakasasakyan, nako, grabe, talagang aabutin ako ng siyam-siyam. Unlike dito, napaka-smooth lang. Ang yaman pa ng pakaramdam mo dahil mayaman ka sa gasolina. Hindi kagaya sa sasakyan, konting kibot, 500. Ito 50-50 lang, ang layo na mararating mo, man. So isa yan sa mga advantages talaga ng motorsiklo. Yun nga lang, dito tayo pa-park. Medyo malayo. Uncovered parking. Pero meron naman mga covered parking. Dito tayo ngayon. So yun lang, netizens. Sobrang decent ng kayang i-offer nito. Enjoy ko siya. Power, sapat na sapat para sa mga overtaking situations. Wala akong reklamo. Yun nga lang yung parang engine brake niya na nararamdaman ko. Aside doon, okay na okay. Comfortable naman ako sa suspension niya. Wala rin ako reklamo. May confidence ka for cornering and banking. Makakasanayin mo naman siya kapag may mga small bumps sa kalsada. Wala rin sayad sa humps. Tiptoe nga lang. Ayan o, tiptoe ako. Fuel tank, dito na din nakapwesto. Dahil bago sa market, walang masyado katulad sa kalsada. Pare-paresa kasi motor eh. Pag napansin nyo sa kalsada, di ba? Puro naghahanap ng unique option. Isa to sa may re-recommend ko. Head turner na agad para sa akin. Yun yung una na nakapagpa-caught ng attention ko dito eh. Sarap din ah. Na-enjoy ko rin talaga. Miss mo yan ha. Baka kalain nyo. Ako to, oh. Diba? Na-miss nyo ba yung mga test drive ko? Comment nyo lang sa baba. Magka-test drive pa tayo palagi. Habang minamaneho ko siya, isa sa mga napansin ko ay napakalakas ng engine brake niya. Yun nga lang, it could be an advantage and a disadvantage. Mararamdaman mo na medyo kumakajut-kajut siya ng konti kasi ang lakas ng engine brake niya. Dahil automatic ito ay wala tayong control sa kanyang engine brake. Pero mas humihingi siya talaga ng speed na gusto niya ay medyo nasa mid RPM to high RPM ka para magtuloy-tuloy yung smoothness ng engine niya. At yan nga netizens, ang Kymco Skytown 150. Ito ngayon ay may presyong 118,500 pesos. Isa sa mga pinaka-sulit na 150 scooter na pwede nyong bilhin ngayon sa market from Kymco. Alam naman natin na reliable na rin ang Kymco dahil marami na rin users. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Skytown 150? Isa ba ito sa mga listahan mo kung bibili ka ng 150cc? Saan kaya ito maganda i-compare? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.